Nagbabalik pa ang inyong munting kusinera at ang atin pong dish for today, di lang siya pwedeng pang breakfast, pwede din siyang pang lunch or for dinner. So, kung gusto nyo matuto ng panibagong recipe, ito po ang ating gagawin ngayon, beef stroganoff. Isa to sa mga favorite ko na ginagawa kapag medyo nagmamadali na ako magluto, ganyan. Pero gusto ko, quality pa rin yung maging lasa ng aking breakfast or aking lunch or dinner. So, ito yung ating ingredients for the beef stroganoff. Teka lang, mutikan pa ako maubo. So, meron tayo dito beef tenderloin. Kung wala po kayong mahanap na tenderloin, mga kasangbahay, pwede rin naman kahit sirloin or any part ng karne na mabilis lang maluto. So, ito kasi mga about 2 to 3 minutes, 4 minutes, luto na po siya. So, kailangan din natin ng onion, ng garlic, ng mushroom, paprika. Kailangan din natin ng tubig kasi ito yung gagawin natin sa liquid natin for the sauce. Tapos kailangan din natin ng beef broth cube at sour cream. Ito yung magsisilbi na pampa-add ng creaminess at saka yung tanginess ng ating dish. At syempre, ito ay spring onion. Kung wala po kayong parsley, spring onion na lang po yung gamitin nyo kasi sa original recipe, ang ginagamit talaga natin is flat leaf parsley. Tapos, yun, kailangan din natin ng butter para lang medyo shiny yung sauce natin. Tapos, syempre, mag-add siya ng a little bit of creaminess pa rin doon sa dish natin. At saka, syempre, salt and pepper to taste. So, una-una natin gagawin habang pinapainit natin ang ating pan, pwede na rin natin itong lagyan ng konting mantika. Kasi magsi-sear tayo. Or, iba-brown natin yung ating meat. Tapos, tsaka na tayo mag-season ng ating baka. So, maliit lang to. Manipis lang yung strip ng ating baka. Ganyan lang siya. Para mabilis lang siyang maluto. Ganyan lang. Ganyan kanipis. Tapos, season lang natin ng salt, tsaka ng black pepper. Mas maganda sana kung cracked pepper, yung nakalagay sa sa pepper mill. Kung ground kasi, okay lang din naman. Pero, mas maganda yung bagong crack eh. Kaya, alisin natin. Konti lang, kasi baka umalat naman. Tapos, black pepper. Okay na yan. So, kung natatandaan nyo, mga kasangbahay, yung tinuro ko sa inyo dati, kapag magsi-sear tayo, dapat high heat. Pwede po palis yung electric fan para hindi lumamig yung pan po. Yan. So, kailangan mainit na mainit. Ang visual cue natin, merong mga maliliit na usok na lalabas na. Kasi gusto natin parang ang ma-achieve natin is yung steak, ganun. Kailangan mag-amoy steak, tapos kulay steak din siya. Para ma-achieve natin na brown yung ating tenderloin. Tapos, hindi natin ito ilalagay lahat ng isang bagsakan. Bibigyan natin siya ng space para makahinga siya. Ganon. Hindi lang tao ang binibigyan ng space, pati karne. Tagal luminit ayan na, meron ng konting usok. Ayan, tapos narinig nyo yon? Yung ganong sizzle, ibig sabihin tama yung temperature natin. Tapos, habang nilalagyan kasi natin to mga kasangbahay ng baka, syempre, di ba may ibang temperature to. Lumalamig din yung pan natin, kaya nilalagay natin siya sa highest temperature. Ayun. Para mag-equal lang din yung temperature niya. So, batch cooking lang. Yan. So, ito, dalawang batch lang siya ng pag-sear. Yan. So, pag naamoy nyo na parang, uy, amoy steak na, pwede na natin siya i-flip. Yummy! Delicioso! Yan. Tira nga natin. Masyadong maaga nag-flip. Hindi pa siya kulay brown. Ayan. So itong recipe na to, una ko itong natutunan sa culinary school. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi sabi, wala, bilis nang pala lutuin ng stroganoff. Eh, di ba madalas nakikita natin to sa mga cafe. Pinipare to sa mashed potato, sa pasta, tapos sa any kind of carbs na gusto nyo. Pero ang pinakasikat is mashed potato.
Awesome! Ayan, pwede na natin itong flip. Ayun, oh. Kulay brown, no? Yan, perfect. Imnida. Yan. Tapos, pwede na natin tong hanguin. Lagay natin sa isang malinis na lalagyan. Uy, ang bango. Tapos, ganun ulit. Sear tayo ulit, mga kasangbahay. Tapos, since mainit na yon yung pan, pwede na natin ilagay yung ating, the rest of the meat. Saka mo na lang siya ipwesto. Yan. Diba? Perfect. Tapos ito, mga kasangbahayan, ko kasi napapansin ko, yung mga stroganoff sa mga cafe, sa mga restaurant, parang creamy lang siya. Parang wala na siyang pinagkaiba doon sa ibang mga dish na creamy. Pero ito kasi, dapat medyo maasim siya kasi sour cream yung ilalagay natin. So, yun talaga yung niya, flavor profile ng mismong dish. It's a bit sour. Tapos, meron pa nga silang nilalagay dito na gherkins or parang pickles yon, maasim din. Sa original na mga recipe. Pero since medyo mahal kasi yun, hindi na tayo bimili nun. Ito lang tayo sa tipid version. Okay? Pwede na itong hanguin. Teka lang, may kaibigan tayo sa kusina. Dito ka, tapos sumali dyan. Yan, okay na yan. Okay. Ngayon naman, hinaan na natin yung ating apoy kasi magigisa na tayo. Okay. So, konting oil lang. Konting-konti, tapos lagay na natin yung ating butter. Masarap maraming butter kasi malinamnam. Yan. Tapos ngayon, dahil mainit naman yung pan natin, tapos meron pa yung pan drippings, or yung mga natira na nanikit-nikit galing dun sa sa juices ng baka, pwede natin na ilagay yung ating onion. Tapos, ang visual cue natin dito, o yung kailangan nating tignan, kung luto na ba siya, or pwede na nating idagdag yung next na sangkap natin, is kapag naging translucent na siya. Parang kapag ka nagkulay plastic na siya ganun, medyo clear. Ibig sabihin nun, nalabas na niya yung aroma at saka yung flavor. Tsaka pag magigisa kayo kay halo ng halo, mga kasangbahay, leave it. Para, lumabas lang yung lasa niya. Tapos, pwede na tayo magdagdag ng konting-konting garlic. Konti lang. Kasi ayaw naman natin maglasang, garlic beef. Ha? Beef garlic. Ha? Kaya mo yan, be. O yun, nalagyan niyo na ako ng SFX, ha? Ayan, medyo luto na siya. Gumaganon pa nga ni. Yan. Ngayon, lagay na rin natin yung ating mushrooms. Mas maganda sana kung yung mushroom na gagamitin natin dito, mga kasangbahay, is yung button mushroom na fresh, hindi yung canned. Kasi merong certain flavor yung mga canned mushroom na medyo briny siya, tapos parang lasa siyang medyo maalat, ganun, tapos parang lasang dagat din minsan, ganun. Tapos medyo lasang lata, kasi nga, canned na siya. Pero syempre, kung nagtitipid tayo, okay na rin naman to. Iba rin kasi yung lasa nung fresh na mushroom. So, medyo try nating i-brown yung mushroom para lang magkaroon siya ng magandang color. Pero, para madaya natin yung kulay niya, lagyan natin siya ng paprika. Yan. Spanish paprika or smoked paprika is okay. Yun, no? Yun. Tsaka, di ba, naalala nyo, sinasabi ko sa inyo, kapag nilalagay natin yung
mga spices sa early stage, mas nag-activate yung flavors niya. The drier your pan, tas dun mo nilagay yung spices mo, mas nag-activate yung flavor. Pagka later on mo siya nilagay, parang naka-float yung lasa niya. Hindi masyado masarap. Sarap naman, pero less na strong yung flavor. Po. Ito po. Yan. Tapos ngayon, pwede na tayong mag-deglaze. Kasi yung pan natin, hindi siya stainless. So, hindi siya masyadong dumidikit doon sa pan natin. Kasi nga, ang tawag dito, non-stick. So, walang masyado dumikit, kaya wala tayong masyadong pan drippings. Pero kung stainless yan, maraming nakadikit dyan, mas maganda tayong gumawa ng sauce. Pero, pwede na yan. Nakagawa pa rin tayo ng sauce dyan. Linisin nyo yung mga nasa gilid kasi, rin yan, added flavor din yan. So, ayan. After nyan, pwede na natin lagay yung pangtansya lang natin na sauce. Yan. Dagdaga pa natin. Yan. Tapos, isi-simmer natin to kasama yung kalahati ng beef broth cube. Yan. Tapos, tayin lang natin siya kumulo. Mga, 2 minutes, 3 minutes. Tsaka natin lalagay yung sour cream. Makikita nyo na medyo lalapot yan, mga kasangbahay. Medyo lang. Tapos, para mas lumapot pa siya, later, lalagyan natin siya ng butter. Kung gusto nyo rin, lagyan nyo ng slurry, yung cornstarch, tsaka tubig para mas lumapot. Pero ako ayoko kasi okay lang sa akin na medyo runny. Kasi nakakataba din yung starch, di ba? So para iwas na lang tayo sa pagdagdag ng starch sa katawan natin. Pwede na yun. Kasi ito mga kasangbahay, yung ating baka, hindi pa yan luto. Kaya i-cook through pa natin siya dito sa ating mismong sauce. So, after nun, kuha tayo ng isa pang kutsara. Lagay na natin yung ating sour cream. Tansyahin muna natin. Mas dito bawasan natin yung apoy. Kasi magsisplit yan maghihiwa-hiwalay. Bawasan yung init ng apoy. Bawasan yung apoy. Yan. Pero parang dapat nga may slurry to. May cornstarch po ba tayo dyan? Nangabi, may cornstarch ba tayo? Sige, kung wala, okay lang. Yan. Huluin lang natin siya. Tapos, pwede nating tikman kung ano ba yung adjustment natin sa seasoning. Kulang pa siya sa sour cream. I like it na mas creamy pa, tas mas tangy. Pero ando na yung lasa niya. Wow! Okay. So, kagaya nga ng paalala ko sa inyo, kung gusto nyo mas malapot, lagyan nyo na lang ng slurry. Sarap na siya. Masim-asim. Wow! Tapos, pwede na natin ilagay yung ating baka. Yan. Simmer lang mga around 2 minutes pa. Yan. Medyo madumi yung pan natin, oh. Nakakahiya. Lipat natin. Yan. Kayo mga kasangbahay, nasundan nyo ba yung recipe natin? Hintayin lang natin ito mga kasangbahay, mga 2 minutes pa, 3 minutes pa para maluto. Or kung kailangan pa ng more time, basta i-check nyo yung doneness niya, yung mismong baka. Tikman nyo po, tansyahin nyo, kasi minsan kahit nasabihin natin, sirloin yan, tenderloin, pero depende po kasi sa
kung saan pinanggalingan nyo po na na tawag dito, na suki, ganyan, or saan nyo binili, kung paano yung pagpapalaki ng baka mismo, paano siya kinatay, nandun din yung factor bakit matigas yung minsan yung mga karne. So, bili kayo sa reputable na mga butcher nyo, or yung mga suki nyo mismo, alam nyo dito malambot yung mga karne. Ito na po ang ating beef stroganoff. Stroganoff. Pwede na tayong Stroganoff. maglagay ng garnish natin. Yeah. Pakita ba natin sa ang camera? Of course. Stroganoff. Stroganoff. Beef Last touch. stroganoff. Touch by touch. Tapos, lagyan natin ng spring onion. So, kagaya nga lang sabi ko sa inyo, kung gusto nyo, parsley ang ilagay nyo, okay lang din po. Serve nyo po ito sa kanin, sa mashed potato, o kung gusto nyo, meron kayong pasta, ito yung ilagay nyo. Okay na po Right. siya. All right.